Yun nga balik. Sige. Hindi ko nakinig sa'yo. Okay. Dati tayo mga Muslim. Okay, ganito. Reliyon Islam natin. At kami yun, mga dating Kristiyano na nag-balik Islam. Kaya kami tinatawag na Sige, may topic naman natin. Okay. Yun na, hindi tinanong siya kung ano ibig sabihin ng balik Islam. Yun ang ibig sabihin ng balik Islam. Okay. 10 minutes. Okay. Patutunayan ko na ang Islam ang totoong reliyon na naunang reliyon. Okay. Balik Islam ang baksa natin. Balik Islam. O sige, walang problema. Okay. Yari ka dyan. Reliyon ang usapan natin. Hindi, ganito na lang. Itatama ko na rin yung reliyong Islam. Kasi kasama yun doon. Bakit ka? Mabanggit talaga yan. Pero Oo. balik Islam. Pinaka-essence of our topic is the balik Islam. Okay. O sige, patutunayan ko. 10 minutes ha? 10 minutes, okay. Okay. Sino ang moderator? Bismillahirrahmanirrahim. Sino ang moderator? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na si Allah. Ha? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ha? Okay, makinig na po tayo. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah. At si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang panghuling propeta, dakilang propeta. Okay. Ibig sabihin po, hindi ito. Okay na to. Ito to, moderator to. Sige, tuloy. Okay. May katanungan ba ito? Wala bilang. Okay na. Hindi, di ba? Walang katanungan. Meron. Sige, magtanong ka kahit sa 24 oras tayo rito. Okay, ganito. Basta ang paksa. Balik Islam. Okay, isasama ko na rin natin yun. Okay. Ganito po yun, ha? Gusto namin Ang paksa. ganyang salita niya, panimula kasi Islam yun. Okay. Panimula ka rin ma. Ako magalang ako debate, hindi ko nagtitirap. Magtaga akong makinig. Para basta, isa lang kausap ko. Okay. Kaya nga eh, hindi ka nakikinig eh. Okay, ganito na. Panay ka paliwanag, wala kang... Paliwanag na natin. Naniniwala po kaming mga Muslim na ang relihiyong Islam, ito po yung relihiyon ng lahat ng mga propeta. Magmula pa po kay Adan at Eva hanggang kay Propeta Muhammad, iisa lang po ang kanilang relihiyon. Wala pong iba kundi ang Islam. Ang ibig sabihin ng Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima, ibig sabihin, way of life, panuntunan ng buhay. Ito yung batas ng Diyos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan dapat sundin ng mga tao. Ang Islam. Hindi po tinatawag na relihiyon lamang, kundi way of life. Ito yung panuntunan ng buhay natin. Gagawin natin kung ano yung batas ng Diyos. Halimbawa, tinatawag na panuntunan ng buhay. Kami mga Muslim, bago kami pumasok sa loob ng kubeta, may binabanggit kami. Bago kami makipagtalik sa may asawa, sa mga asawa namin, may sinasabi muna kami. Bago kami kumain, may sinasabi kami. Ibig sabihin, ito nga yung panuntunan ng buhay ang Islam. Katulad nito, bago ako magsalita kanina, binanggit ko ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ngalan ni Allah, ang mahabagin ang pinakamakawain. Siya ang Panginoon ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Yun po ang ibig sabihin ng relihiyong Islam, way of life. Ang relihiyong Islam, 50,000 years before the creation, may Islam, may Muslim na po. Kaya ang relihiyong Islam, hindi lang po yan dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamaya ay papaliwanag niya yan eh. Sasabihin yan, nagsimula lang yung relihiyon pagdating ni Propeta Muhammad. Nagsimula sa kanya, hindi po, nagkakamali po kayo. Si Abraham po ay isang ama ng mga mananampalataya sa buong mundo. Kaya kami po naniniwala, si Abraham nakalagay po sa Quran yan, siya po ang ama ng mga mananampalataya. At ang relihiyong Islam, inangkin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya, inna dina hindallahil Islam. Katotohanan ng relihiyon, nagaling kay Allah, na sa kanya ay walang iba kundi ang Islam. Pagsunod, pagsuko, pagtalima. Yun po ang relihiyong Islam. Ha? Yun po ang relihiyong Islam na tinatawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way of life, hindi po relihiyon. Sinasali namin relihiyon ito para maintindihan ninyo. Ha? At ang lahat po ng propeta ay sila po ay mga Muslim. Ha? Dahil sila po ay sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Sila po lahat ay mga Muslim po silang lahat ng mga propeta.
At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi niya, sino man ang magtatag, umanib ng ibang reliyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi niya ito tatanggapin. At yung nagtatag na ngayon at umanib ngayon sa ibang reliyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi niya tatanggapin. At sa kabilang buhay sila ay magiging talunan. Sila po ay magiging talunan. Yung po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, ang reliyon ni Allah na nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang Islam. Bilangkin niya na sa kanya galing ang kanyang relihiyon. Sinabi niya, ulitin ko, yung sinabi ko doon sa Arabic, sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, way of life, pamumuhay, walang tatanggapin kahit isa sa kabilang buhay, kayo ay mapapabilang sa mga talunan na itatapon sa apoy ng impyerno. Yun po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Biblia, wala po tayo mababasa dyan. At sinabi ng Diyos, relihiyon ko to, Kristyanismo. Wala po. Ha? Kailan lang po na itatag yung Kristyanismo na yun? Wala na si Jesus Christ. Wala na po 325 years. Saka lang nagkaroon ng Kristyanismo sa Biblia. Masakit nito, ang mga kaaway pa ang nagsabi na kayo ay mga Kristyano. Ha? 5 minutes. Okay. Yung nakalagay doon, at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sinabi niya, this day I have perfected your religion. Ha? Sinabi niya, sa ngayon ay pinagiging ganap ko na ang relihiyong Islam. Ha? At pinili ko ang relihiyong Islam para inyong relihiyon. Ha? Ginawa niya ng perfecto. Sinabi niya, binangkin ng Allah na yung relihiyong Islam ay galing sa kanya. Sinabi niya, ito yung relihiyon ng mga propeta. Magmula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad, iisa ang relihiyon nila. Sila ay sumunod, sumuko, tumalima, sumumba sa nag-iisang Diyos. Kaya lahat ko nang sumasamba kay Allah, sumusunod sa relihiyong Islam, kay Propeta Muhammad, nagmamahal kay Jesus Christ, sila po ay tunay na Muslim. O bakit naman po tayo tinawag na balik Islam? Dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan namin, fastest growing religion all over the world, walang iba kundi ang Islam. Ha? Walang iba kundi Islam, fastest growing religion. Mabilis na maghanap sa religion. Sa buong mundo, walang iba kundi Islam. Ha? Bakit sila pumapasok sa Islam? Katulad sa amin, dati kami makabalik Islam. Bakit? Halimbawa, sige tayo rito. Ano ba itong bansa ng Pilipinas na to? Bago dumating ang Kristyanismo rito. Bago dumating si Magellan dito, 15th century, 11th century, daang libong taon na po ang nakakaraan. Mga Muslim na po yung mga sinaunang tao rito. Nakita niyo sila Lapu-Lapu. Nakita niyo si Rizal. Tingnan niyo yung mga ribulto na yan. Sila Sulaiman, Ralakandula ng Tundo. Sila po yung hari dito sa Maynila, dito sa lugar na to. Bakit tinawag na Intramuros yan? Intramuros. Pag sinabi mong Maranao, Muros. Pag sinabi mong Muslim, Muros. Bakit tinawag na Pasay? Kasi bakit? Si Princess Pasay ang naka-asay dyan. Bakit tinawag na Olongapo? Bakit? Dahil ulo-apo ang ibig sabihin yan. Isang katawagan sa mga kapatid namin Muslim na ulo-apo, ibig sabihin matandang Muslim na namumuno. Bakit tinawag na Rizal, Binangonan? At bakit tinawag na Murong Rizal? Yan po yung mga kasaysayan dito sa Pilipinas. Bakit Valenzuela? Nagsimula yan sa pangalan ni Dato Valenzuela. Bakit Batangas? Bakit Bicol? Lahat po ng lugar dito sa Pilipinas ay pangalan niya sa mga Muslim. Bago pa dumating ang mga nananakot dito sa Pilipinas, mga Muslim na po. Kahuli-huli ang hari sa Maynila, Ra Sulaiman, Ralakandula ng Tundo. Yung nangyari doon sa Cebu, sa Mactan, the 15th century, kay Magellan at kay Lapu-Lapu, bakit na pinatay? Ayaw niyang magkaroon ng ibang relihiyon dito, samantalang mayroon ng relihiyon, sumasamba sa nag-iisang Diyos, walang iba kundi si Allah, kaya sila ay mga Muslim. Si Rizal, alam niyo ba kung ang history niyan? Hindi niyo ba alam na isang Muslim nagbalik Islam din? Yan ang hindi niya nalalaman. Bakit ang tawag sa kanya ay Jose Rizal? Sino sa pamilya niya yung Rizal? Bakit tinawag na Rizal yan? Ha? Rizala. Yung apelido niya. Alam niyo ba kung ano totoo pangalan?
Ibrahim Hussein Rasul. Yun po ang katotohanan dito. Kaya kami, nalaman namin ang history ng Pilipinas, nalaman namin ang history sa buong mundo, sinabi ng Allah, katotohanan, ang relihiyon na inaitatag dito sa lupa, walang iba kundi ang Islam. Ha? Lahat po, sa dito sa mundo na to, Islam ang kauna-una ang naitatag. Yan po yung dalil natin na nakalagay sa Biblia, sa Quran, astagfirullah. Nakalagay sa Quran po yan. Kasi sinabi niya, katotohanan ang bahay dahil ng inahan, na bahay pagsamba kay Allah, sa Diyos, walang iba kundi yun nandun sa Makkah, punong-puno ng biyaya. Nakalagay po yan. Kung gusto nyo, ibigyan ko, papakita ko sa inyo, yan po ay nabanggit. Mag-isa, Biblia nakalagay po yan, we're passing through the valley of Bakka. Tatlong beses po nakalagay yan. Sa Deuteronomy, sa Isaiah, yung Bakka na yan, Makkah nakalagay po yan. Pinatutunayan, na panahon nila David, sila ay nag-hajj, pupunta ng Makkah. We're passing through the valley of Bakka. O yun po, bilang Muslim, balik Islam, ang reliyong Islam, napakaliwanag po. Ang reliyong Islam na itatag sa buong mundo, kauna-una, walang iba kundi ang Islam. Bakit tinawag na balik Islam? Okay, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salamat. Magandang paliwanag, ano? Oo. Okay, tanong. Yung ang Christianity ang gawin mo. Anong panimula? Sabi ko kanina, ano man kita nag-debate? Ayaw ko sa akin. Ayaw ko na mag-debate. Tanong, sige, tanong. Ano man? Tanong. Hindi ikaw. In the name of Jesus. Sabi mo in the name of Jesus. Kasi ito, in the name of Jesus. Pagbalik mo tayo. Ayun, in the name of nagkakaalam kay Jesus. Sige, fight! Oras! Brother. Walang Oras. Ha? Tanong mo na. Tanong muna. Anong source mo na ang unang reliyon sa Pilipinas ay Muslim? Okay, Islam, hindi Islam. Anong source? Okay, kauna-una ang Anong babasahin? History ba? Yes, history. History. Okay, nakalagay po dyan, kauna-una ang Muslim na napunta rito ay 11th century si Sharif Makdum. Siya po ay nagtatag sa Mindanao, doon sa Tawi-Tawi, sa gitna ng tubig, sa dagat, isang moske na kung saan kauna-una ang nagtatag dito sa Pilipinas, sa simbahan, sa bahay dalanginan. Walang iba kundi yun nandun sa Tawi-Tawi. Yun ay dala-dala na reliyon ni ng Arabo na si Sharif Makdum. Okay, pinapaliwanag ko para mas marami. Okay. Tanong lang eh. History yun. Gusto nyo, mayroon ako dala dyan, history. Tanong ko lang sa'yo, anong source? Yun nga, history. Paliwanag ko rin. Pwede naman sabihin mong ganito. Hindi kailangan may paliwanag. May PLDT ka ba? May PLDT ka? Yung yung directory. Oo, direct. Meron din doon. Tignan mo. Oo. Yung history. Okay. Tanong. Ilan? Pangalawa. Maganda. Pangalawang tanong. Si Lapu-Lapu ba ay Islam? Muslim siya. Ngayon sa history ng... Hindi na. Ha? Muslim siya. Muslim. Muslim tayo Islam. Magkaiba yung Muslim at Islam. Ang Islam, yun ang religion. Muslim tayo. Muslim yun. Muslim. Tumatamba siya nag-isang So, God. hindi siya Islam. Muslim lang. Muslim siya. Ang religion niya ay Islam. Ano bang reliyon talaga siya? Islam. Oh, Islam yun. Yan. Kasi magkaiba yung Muslim at saka May reliyon eh. Islam ang Muslim eh. mga tao at mga nilikha ng Allah. Yun ang Muslim, yung mga tao. duwing pala. Yun ang Muslim. Yan. Eh, ang tanong ko, anong religion? Islam. Okay. Pangatlong tanong. Sige, kahit maraming tanong. Kaya kami nandito para magtanong kayo. Marami. Hanggang sa may tatanong ka. Marami. Sige. Saan natin mababasang source na si Abraham ay kanon ng Islam? Kauna-unahan. Hindi siya kauna-unahan. Siya yung ama ng mananampalataya. Anong source? So the father, so is the father. Kauna-unahang Muslim na nilikha. Ang tanong ko, kasi ang binanggit mo si Abraham kauna Ama ng mananampalataya. So doon nagsimula ang pananampalataya. Hindi doon nagsimula. 50,000 years before the creation ng Islam may Muslim na. Kauna-unang nilikha niya, kalam, panulat. So sino yun? Kauna-unahan, Sino yung tao? panulat. Sino tao? Tinutukoy ko. Panulat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panulat. Sino Yes, sumulat? inutusan niya, yung panulat. Inutusan niya, isulat mo lahat ng mga Hindi, nilikha yung ito, hanggang sa araw ng pag-uusap. yung person eh. Person. Eh wala tayong magagawa, yun ang ginawa ng Allah eh, panulat eh. Hindi ko na Ilang kauna-unahan? Sabi mo kasi. Una pa. Si Allah. At yung panulat. Ayun, Una daw. Hindi si Abraham.
Si Abraham, siya po yung ama ng mananampalataya. Okay. Sabi mo, ang Diyos ang kanunang Islam. Ha? Ang kalam? Anulat? Anong kalam? Kalam, panulat. Tagalogin na lang natin. Panulat. Panulat. Sino itong sumusulat nito? Ang panulat, kaya nga panulat eh. Sino nga? Susulat Panulat. lang kung walang... Of course, makapangyarihan ng Allah. Walang ano ba yan? Makapangyarihan ng Allah, kaya niyang kun payakun. Mangyayari at mangyayari. Diyos, magic. Hindi magic yun, kapangyarihan ng Diyos yun. Iba yung magic sa kapangyarihan ng Diyos. Tinatanong ko na kung persona ba ito eh. Wala ka naman sinasabi. Okay, Wala wala. naman kung persona. Diretsahin mo na. Walang persona doon. Tungkol sa tao tayo. Okay. Tapat na. O, pakapat na. Yun pala yung tanong eh. Yun pala yung tanong ko eh. Hindi ako lumalayo eh. So, sino kanunahan talaga pagdating sa tao? Bilang mananampalataya. Na Muslim. Na Muslim. Of course, Jordan. Islam ang religion eh. Magkaiba nga yung Muslim at saka yung Islam. Religion eh. Talking about religion. Kasi tinatanong mo ako kung sinong taong naunang Muslim. Ano, sasabihin ko si Adan. Dahil siya yung kauna-unang nilikha ng Allah. Anong source natin dyan? Quran. Quran, okay. Yes. Tapos na. Oh. Ako magpaliwanag. Tapos na, wala ka lang tanong. Gusto ko maraming Marami tanong. ba? Kasi puro tanong, hindi na debate. Hindi, gusto ko nga yun eh. Hindi. Tapusin na natin ikaw naman. Tapusin na natin. Ikaw naman. Parang sinasabi mo na ako wala na rin alam dahil nagtatanong na lang. Kaya cross exam kita. Floor. 10 minutes. 10 minutes. So, ang sinabi niyang source, main source niya tungkol sa pananampalataya ay tungkol lang sa Islam. Wala tayong tungkol lang sa Quran. So, wala tayong question. Kapag tanungin natin ang Buddhism, claim na sila kaloonan din ng religion eh. Pag sinabi mo hindi kayo, ay baka malaking gulo. Kung napasukan yung Buddhism yan, iba, hindi ka naman Buddhism Christian. Magugulo na. Sige, okay lang. Sige. Bayat yun, bayat. Wag kayo mag-ano, sir. Marami kayo tapos Sila. yan ang mga Lumalabas sa ano. Lumalabas sa usapan eh. Hindi, sir. Sila lang Wala ka na roon, kasi may time eh. Siya lang ang gigibayan naman yan, hindi naman ikaw eh. Sige. Okay mo lang, sir. Tuloy lang, brother. Tuloy. So, ang Vedas, o Mamaya, sa tatanungin ka ni religion Stan. ng mga Indos, ay 6,000 years ahead of that other religion. So, claim din nila yon. So, itong problema. Itong Islam, nag-claim din sila na sila pinakaunang religion. Ano ang tanong muna natin? Ay, paliwanag muna natin. Ano ba talagang religion? Ano ba mean by religion? So, sabi niya, ang the father of the religion is Abraham. When it comes to people, tao. So, walang question dahil claim eh, nasa Quran eh, di naman pwede sirain natin yun eh. So, ang religion, ano ba ito religion? Itong religion ay itong kalipunan ng mananampalataya. Sa Oxford Dictionary, hindi lang pala kalipunan, kahit isang tao lang, basta naniwala ang Diyos, kahit sinong Diyos, kahit bato, that is religion. When it comes to faith, that is religion. Hindi lang pang maramihan, kahit isa. Kahit ako, may Diyos dito, sinilas ang Diyos ko. That is my religion. Yan ang sa Oxford Dictionary ha, meaning. So dito kay Abraham, kiniklaim niya na siya ng Islam, na siya ang father of Islam. Wala tayong question dyan. Wala tayong question dyan. Pero ang tanong, itong paglabas ng Quran, may binanggit siya mga sita sa Biblia na ahead of Quran. Imagine, itong tinatawag na kasulatan, na matandang kasulatan ng Griego, Hebreo, ay 1513 1513 o 1513 BCE. Sinulat ito. Before the creation o after the creation. Pero nakabase ito 6,000 years. Nagsimula sa creation. Whereas, ang Quran ay sinulat ito noong 610 BCE at AD. So, 1,800 plus ang pagitan. Si Moises isinilang o namumuhay sa ancient 850 years. 850 BCE. Si Muhammad isinilang ay 570 AD. 1,600 years ang pagitan. Sa Christ naman, kay Christ, o di malayo pa rin ang pagitan. Mga 600 years din ang pagitan. Kasi 33
minus 570. Yan, didak yan. So 500 plus ang ahid ni ano. So yung binanggit ng Deuteronomio, nangangahulugan, naggaling pala itong mga teksto dito, mga text dito sa Biblia. Tulad ng nabanggit ng mga taon. So ang tanong, mamaya paliwanag ko siya bakit nagkaroon ng kaisipan, sumama ng ganitong kaisipan, aral ng mga Hudyo, aral ng Kristiyano. Mahaba-haba pa ito, butan tayo ng umaga, then ano ni story. Pero doon tayo sa nakapukol sa paksang balik Islam. Kaya na sabi ko kanina tungkol sa history. Maganda naman kanina history. Ang kasaysayan dito, diretsahin ko muna. Parang may paliwanag ko rin. Na si Lapu-Lapu ay hindi Islam. Kwentahin natin bakit hindi siya Islam. Ang Malaysia, before ang si Lapu-Lapu, marami na ditong Malaysian na hindi Muslim. Kailan ba na-convert ang Malaysian? Kailan ba na-convert ang Malaysian? Hindi ito mass. Di katulad doon sa Arab na talagang mass conversion. Sa Malaysia, hindi. Nagkaroon pa ng digmaan ito. Unti-unti lang ang conversion nito. Kaya bago ang nakarating ang Malaysian dito sa Pilipinas, ay wala pa, hindi pa sila Muslim. Kailan yan? Mga 10th century. Kailan sila naging Muslim ang Malaysian? 11th century. So nung 9 nagpunta rito, hindi pa Muslim o Islam ang Pilipinas. Katunayan nga, sabi niya, ang unang reliyon dito sa Pilipinas, bago dumating mga Kastila, Islam na. That's wrong! Paano? Yung mga nito, paano mga igorot? Paano sila si Gadang, mga revolusyonaryo? Mayroon na silang mga religion. Si Lapu-Lapu, bago dumating dito ang mga Kastila, bago dumating ang mga Muslim, siyempre nauna ang Muslim bago ang Kastila bago dumating ang Muslim, may Diyos na si Lapu-Lapu, called Bathala. Katunayan nga, wala siyang dayuhan na tinanggap dito. Katunayan nga, tumiwalag siya. Kung alam mong history, si Lapu-Lapu isang isang talagang tax collector ni Humabon. Dahil di niya nagustuhan ang patakaran ni Humabon. Dahil siya ay nakipag-mingle na sa mga Kastila. Kaya tumiwalag siya. Although walang kasaysayan na sila lumaban sa mga Muslim, pero kung tingnan natin sa mga Islam, ang gamit niya hindi gamit ng mga Islam. Jungle polo. Ang gamit ng mga Islam ay tinatawag na tampilan sa Muslim. Tampilan. Ang salitang dato, bakit tinatawag siyang Muslim? Ba't sa kasaysayan sa bagong panahon, ba't sinagyan dato? Ang salitang dato ay hindi salitang Muslim yan, hindi salitang Pilipino. Salitang Malaysian, Indonesian yan, which is means king. Dala yung mga salita ang Pilipino, maraming salita, halo-halo. Kaya ikinapit itong salitang dato kay Lapu-Lapu. So, pang hindi natin naintindihan na ito palang salitang dato, 3 minutes. Galing pala salitang Indonesian yan, means king. Yung salitang Muslim, itong lakan. Yan, lakan o sultan. Yun, salitang yan, mga Islam. Kaya yung sinabi niya kanina dito, mga tao ganyan dito sa Intramuros, wala naman tayong question dyan Pero ang history, katulad ng Cebu, bagong Islam, wala pang Muslim, meron ng mga Diyos ang taga-Cebuano, meron ng mga anito. Kailan lang dumating ang Muslim? Sa Cebu City, sa Islam ng Cebu. That was 1960. Bakit sila nakarating? By means of business, not by conversion of religion. Business. Kaya maraming mga sa kanila, maraming mga babae na tangay sa kanila dahil mahusay sila kasi hindi bawal sa kanila mga asawa ng marami. Pero when it comes to religion, no! Di sila Islam. Walang binanggit na Islam sa kasaysayan. At sa Lapu-Lapu, ang kanyang kanununuan, hindi rin Islam. Sila ay mga natibo. Mga natibo sa Cotabato. Na-converte lang ang kanyang mga bagong, na-converte lang yung mga bago niyang henerasyon. Pero hindi sa kapanahonan ni Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ay never naging Islam. Sapagkat, as I said, ang Pilipinas, bago dumating ang Malaysian, marami ng Diyos na sinasamba. Before the Christian. So, yung dumating ang ditong sila si Abu Bakar. Yun, nagsimula. Hindi Abu Bakar na binan niya, yung Abu Bakar, ang una misyonaryo sa Tawi-Tawi. Mali yung story niya. Ang unang missionary ito si Abu Bakar. Nag-asawa ng mga nitibo, yun, nagtayo. Nagtayo sila ng, dumating sa, sinasabi nitong
14, Bornian Datos. Bornian Datos, kaya ito nagkaroon sila. At saka hindi mass conversion. Hindi mass conversion dito sa Pilipinas. Isa-isa lang kung saan sila nagbe-business. Ganon sila, tinuturuan nila. Time. Okay, tanong ko ha. May tanong ako, may tanong ha. Okay, sige. Tingnan natin kung sinungaling yung sinasabi niya. Tama. Sige. Okay. Sinabi mo, Budismo ang kauna-unahang religion. Wala akong excuse. Claim nila yun. Ng mga Okay, reliyon sabi yan. natin claim. Claim Ano nila sinabi yun. mo? Katulad ng Kristiyano, sila din nag-claim. Okay, Islam sabi. nag-claim. Okay, ganito. Yun ay, Hindi, ako lang. Premisa ko lang. Okay. Sinabi niya. Kasi sinabi mo rin. Okay, may tanong ako doon. Yung mga Budismo ba naniniwala kay Abraham na bilang isang ama ng mga mananampalataya? Wala akong sinabi. Sabi ko lang, claim nila na silang religion. Sinabi mo kanina. Hindi niya pa sumagot doon. Hindi ko sinabi sagutin niya yan. kanina. Ang sinabi ko, claim lamang nila na sila ay may ang religion nila ay silang una. Kanya-kanya. Oo, una. Wala akong kinalaman dyan. Oo, walang kinalaman dyan. Okay, nakalusot ka doon sa una. Ang galusot, wala naman akong binanggit eh. Yung binanggit ko lang. Ang tanong Okay, ko. sinabi mo na yung Gumagamit ka. kumopya sa Biblia. Tanungin ko naman sa'yo. Sinabi mo yun. Okay, ganito. Ang tanong ko, ano yung nakasulat sa Quran nanggaling sa Biblia na kinopya? Bigyan mo ako isang halimbawa. Excuse me, no? Mali ka na naman. Oh, nakita mo? Wala akong sinabing Masulat dito. Moderator, teka. Sinabi mo? Teka, moderator. Wala akong sinasabing. Wala akong binitawang salitang nangupya. Sinabi mo, May may kinuha binitawang ang salita ng Biblia, kopya, wala. kinauna yung Biblia. Wala. Sa Quran. Oh, sinabi mo. Kanina, Wala akong narinig ko. sinabing nangupya. Narinig ko rin yun. Nakasulat yun, nakalagay sa Biblia. Wala akong sinabing May video. nangupya. Nagkwento-kwenta ka pa eh. Nakita mo, nakasulat dito. Hindi ko Nagkwenta-kwenta ka pa kanina. Dali, okay na. Sige. Sabi mo salita ng kopya. Naka-record Okay to. na, ganito. O, sige, Ganito, okay, ganito na lang. Wala akong Ayaw sinabing niyang nangupya. sagutin to. Sabi ko lang mga idea galing sa Okay Biblia. na. Sige. Nangupya. Kasi pag sinupya, nurid si Muhammad eh. Paano ko sabihin kopya? Oo, paano ko ba? Hindi naman marunong kumasa. Okay na. Sige, lusot na uli. Lusot na. Sige, lusot na uli. Ayun, sinutanong mo yung relevant sa Okay, ganito. paliwanag. Lumusot na naman. Sige. Puro sablay yung tanong mo. Malaysia ba ang nauna dito sa Pilipinas? Ano rin? Malaysian ba ang nauna Hindi! sa Pilipinas? Marami, sinabi ko lang, bago ang mga Islam na reliyon, may mga Malaysia na dito na hindi Islam. Ayun! Kailan lang simula? Nakarating dito ang Muslim sa Pilipinas? Kailan? Kailan daw nagsimula Kailan? sa darating? 15. Oh, 11th century. 11 century. 11. 11 century. Mali na naman yung kanina sinabi niya. 11th century! Ang Malaysia lang sabi ko, Malaysia 8 to 9, 10th century. Okay. Pero una ang Islam Pagbigyan natin, dito. pagbigyan natin. Walang question. Una ang Islam dito. Walang tayong Oh, di question. umamin din siya. Ay, sinabi ko naman eh. Kanina, sinabi ko, di ba? Malinaw, una ang Muslim dito. Okay. Imagine 15th century ang Christian. Ang layo. Agwa. Time ko na to. Ayusin yung tanong para relevant yan. Sabi ko. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Okay Bigyan na. natin. Hindi naman yun na debate ito eh. Okay. Oo, hindi naman Okay. ito to eh. Okay. So sinabi niya kanina, pumunta na naman siya ito, history ng Pilipinas, ginabit ka sa dyaryo. Ha? Pakita natin. Kinontra niya. Ito. Sinutor niya? Sabihin eh. Ibig sabihin, mas matalino pa Hindi, sinutor niyan. Kasi galing to, Ay, yung binabasa mo, sino author din? Ano, marami ako. nakalagay ito sa dyaryo. Kailan ko lang binukita. Huwag mapaya ka sa akin. Okay, ganito dito. Sinutor niya. Ang nakalagay rito? Sa dyaryo to nakalagay. Pabasahin mo na. Okay, ganito. May, Ganito ha? may time yan, may oras. Ito nakalagay rito, ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13th siglo sa pamamagitan ng isang Arabong misyonaryo. Arabo pala yung nakarating dito eh. Oo, tama. Sabi niyo to kanina. Oo, tama. Siya ba naman siya bumaba si para mo? Malaysiano daw eh. Kaya tinanong ko siya, ano ba yung nauna? Itong kabalay ko pala. Okay, ganito ha? Hindi, mamaya na sumit na yan. Iribat nila mamaya. Okay. Maganda yung mga... Hindi si Abu Bakar. Kaya mo ribat yan. Ito ang nakalagay dito. Sabi niya si Abu Bakar, oh, mali na naman siya. Okay, sigurin natin. Okay, nakalagay. Ang Islam ay nakilala sa Pilipinas noong 13 siglo sa pamamagitan ng isang Arabong misyonaryo si Sharif Makdum. May Abu Bakar ba dito? Wala. Wala na muna. Sino nga siyang question Buksan mo dyan? bro, buksan mo. Ha? O, di na sabi ko 13th century, di ba? Sige, mabayaan mo. Bakit? Para sharing. Ha?
O di lumabas tayo kasi nangalingan niya. Tama. Sinabi niya si Abu Bakar, mali nakalagay rito. Baka mali yung history nito. O baka, Maring mali yan, maring Sa kanya yung tama. baka siya nga yung Siya tama. tama. Ay, naku. Dapat makilala tong taong ko. Oo. history ko. Ha? Si Sikat to. Si Oh, Sikat. Iba naman ang motor niyan eh. I-upload natin sa yan. Para... Okay, ganito Sikat. Kauna-una ang Arabo na napunta rito, si Sharif Makdum. Wala naman ako nabanggit kaninang Abu Bakar, si Sharif Makdum ang nakalagay rito. Sabi niya si Abu Bakar daw. Saan niya kinuha yun? Ha? Saan mo nakuha? Baka doon sa kabilang diary niyo, baka ito sa Bulgar to eh. Baka sa Tunay. O baka sa tik-tik na nalasan doon sa... Sige. Pala yan, akala ko. Okay. Kaya Bulgar eh, binubulgar niya yung lahat ng mga katotohanan. Pero ano itong, anong Ha? diaryo to? Bulgar daw. Bulgar eh. So ano yan? Anong Okay. History. History ng Pilipinas. Sino author? Ha? Walang author eh. Wala na, pinutol ko na eh. Ay, wala. O, ganito ha. Sabi rito, si Sharif Makdum pala yung kauna-unahang Muslim dito. Sharif. Ha? Si Sharif Makdum. Eh sabi nito, si Abu Bakar daw. Di natin alam kung saan kinuha si Abu Bakar. Nagtataka tayo mga Muslim tuloy. Hindi natin alam na si Abu Bakar pala daw yun. Eh tayo mga Muslim, dapat tayo ang magsasabi nun. Ako, wala sinabi ng Abu Bakar. Sinabi niya, Abu Bakar. Eh ako, si Sharif Makdum ang sinabi ko eh. Ha? At sinabi niya, yung reliyon daw nila Lapu-Lapu ay hindi raw Islam. O, diba? Eh ano ang reliyon niya? Eh, tumatawag na silang Bathala, no? Oh. Pag sinabi ng Bathala, ano ba yun? Baitullah. Baitullah. Oh, Baitullah. Ibig sabihin, tahanan ng Allah. Di, si Madjila ba ang salita ng Batala? Hindi. Hindi naman mas kasi, Daniela, paano magiging magsasalita ng ano eh? Ng Bathala eh. Diba? Kaway ka, kaway ka. Kaway ka nga, kaway ka. Sila po lapos. Sirayan mo doon. Ako, waray ako eh. Sirayan mo doon. Yan ang ano natin. Si Lapu-Lapu. Kaya alam natin ang history niya. Ha? Bago kami pumasok sa Islam, nag-aaral muna kami. Hindi kami biglang pumasok sa isang religiyon na hindi namin nalalaman. Unang-una lang, pagtapos ako sa pag-aaral sa Biblia. Ha? Bakit ako pumasok sa Islam? Kasi nakita ko sa Biblia, mali ang nakalagay rin. Doon sa sinisirado. Talungin niyo ako sa Biblia. Papatunayan ko sa inyo. Lahat ng marunong sa Biblia dito. Mamaya na yung Oh, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo. Wala tayong sabi. Pero kung may dala akong Biblia, Okay. Sige. Sige nga, doon lang muna tayo. nag-aral muna ako ng history. Nakita niyo yung mga sinabi ko. Yung Kantong Borneo dito, si Dato Puti, siya po yung isang leader sa Kantong Borneo. Napunta po sila, dumawa sila rito sa Batangas. Hanggang ngayon, napresent na eh. Tama yung sinasabi ni Manong kanina. Tay, thank you ha. Kanina sabi niya, sabi ng mga taga-Batangas, Allah eh. Napresent po doon yung pangalan, Allah. Kaya hanggang ngayon, Allah ka! Lagot ka! Oh. Hindi nila alam tinatawag ng gano'n, si Allah yun. Napresent ang pangalan doon, Allah eh! Pagkalaki-laki laman naro. Oh, diba? Si Allah yun. Kasi bakit yung hari doon sa Batangas, Dato Puti. Yung Dato Puti ngayon, ginawa na lang suka. Ha? Eh dati, ano yun? Hari po yun, baka hindi nyo alam. Ha? Siya po yung hari sa Kampong Borneo. Ano kaya mo, Sultan? Sultan, paras lang po yung hari Sultan. Okay, mabuti yung kinukorek natin. Oo. Diba kasi, nakita natin, Valenzuela, Valenzuela. Oh. Tama. Maynila. Bakit tinawag na Maynila? Happy Manila. Ano sabihin? Kaya Manila. Siya Manila. Assalam. Oh, nakita niyo. Lahat, wala na yung lusot dito. Kaya Manila. Oh. Peace be upon you. Oh. Kasi nung Malaysiano, si Dato Puti. Nakita niyo? Kaya magtanong kayo ng history sa mga Muslim, hindi mo sa dyan yung Dumating kukunin. si Dato Puti, pumasok niya si Babalo. Oo. Suka ha? Ha? Si Dato Puti. Nakita niyo yun? Totoo yan yung Dato Puti. Ah. Siya po yung ari sa Batangas. Kaya nga hanggang ngayon, nag-preserve po yung ano na yan eh. Ah. Pati doon ito sa Ulongga po, kaya tinawag na Ulua po yan. Princess Pasay. Ha? Yung bata. Intramuros. Ano ibig sabihin ng Intramuros? Lagusan ng mga Muslim. Intramuros. Lagusan ng mga Muslim. Sa Tondo, si Raha Sulaiman. Raha Lakandula lang Tondo. Ha? Raha Sulaiman. Maynila. Yan po yan.
Bakit pa? Tignan niyo po yung mga rebulto dito. Makita niyo puro nakalagay po yan, puro mga Muslim po yan. Hindi niyo po nalalaman, meron pang isa. Jose Rizal, doon sa unahan, Muslim po siya. Yun ang hindi niyo po nalalaman. Ang pangalan niya po niya is Hussein Rasul. Bakit pinatay siya ng mga 3 minutes. Bakit pinatay siya ng mga Espanyol? Bakit pinatay siya? Kung siya ay nakikita sa mga Katoliko, bakit Papatayin. pinatay siya? Yan. Bakit? Dahil against siya sa mga ginagawa ng mga Espanyol dito lang. Huwag yung haluan dito. Ito mo ha. Yung hari nga natin dito, kauli-uli ang hari sa Maynila. Raad Sulaiman, Rala Kandula lang tundo. Tapos magdadala kayo ng relihiyon dito. Oh. Kasi bakit? Nag-aaral yan, marunong may Arabic, marunong magbasa ng Arabic si Rizal, baka hindi nyo alam. Yung mga sinasabi niya, yung mga minsan na mga parabola na yan, kinukuha niya minsan sa hadith yan. Nanggaling niya sa Islam, baka hindi nyo alam. Saan niya kinukuha yan? Sarili niya bang kathayan? Hindi. Kahit yung magbasa kayo sa LRT, yung mga nakalagay doon. Kay ganda ng umaga. 2 minutes. Ha? Na ito ay pagkatapos ng araw, pagsikat at sa laman ay lulubog. Ha? Natulog-tulo ng kasiyahan ng ating araw. Yung tagumpay sa isang. Kaya kami ganun eh. Kaya pag nagdarasal nga namin, 5 beses sa isang araw. Isang araw na yung tagumpay kami. Pag lumubog na yung araw, alhamdulillah. Inabutan na naman kami ng araw. At naabutan na naman kami ulit ng gabi. Ha? At sinabi ng hadith nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. Pag inabot mo yung gabi, huwag mo lang isipin abutin ka pa yung umaga. At pag inabot mo yung umaga, huwag mo lang isipin abutin mo pa yung gabi. Diba? Related yan to. Sa sinasabi niyo sa nakalagay sa tren yan. Minsan pagka makikita niyo yan. Ha? Kaya iyan po yung mga patunay namin. At unang-una, balik Islam. Tayo po ay mga Muslim doon, mga ninuno natin. Mga Muslim po, ang mga sinaunang mga Muslim po rito. Hindi po Kristiyano. Yung Kristiyano po, Katoliko na yan, pilit lang po pinapaangkin sa atin yan. Kahit yung Napakalo po bata yung patay ng mga sinaunang tao nun. Hindi niyo po nababasa yung history niyan. Baka hindi. Pag nabasa niyo, baka sabihin niyo kung gaano karumal-dumal. Pinagre-rate dito yung mga kamag-anak natin dito no. Mga pinuno natin dito no. Hanggang pinagpalitan ng mga Hapon, Amerikano. Yun ang history niyan. Kaya nga napakaraming digmaan na nangyari dito. Bukod Muslim lang ang lumalaban na nagtatanggol sa Pilipinas. Ha? Kasi bakit? Ito yung bayang pangako na kung saan napakayaman ng Pilipinas. Nagkaroon lang ng mga korap dito na namumuno. Sa Mindanao, punta kayo doon lahat eh. Gusto nyo, ginto. Itim na ginto. Daya mo, nandun nakalagay. Lahat ng mga kinakarakal sa ibang bansa nagagaling dito. 75% sa Mindanao. Mga saging. O isa yun. Durian. Kamagaling yan. Alhamdulillah. So, ang kanyang paliwanag, kung napansin yun, inuulit-ulit na lang, ano? Ayoko na. Siyempre, kasi gusto kong Ulit na lang. Wala. Wala nang advance eh. Tanong, wala. Maganda advantage sa'yo yun eh. Ako na eh. So, Wala ka tatanong. Ako, meron. Okay, Ang ano ko lang, ang sabihin ko lang na ang kanyang paliwanag, paulit-ulit na lang. O, di wala kang tanong. Wala ka ng tanong. Wala ka ng tanong. Hindi naman eh. Okay, paliwanag na. Tuloy ako. Sige, paliwanag ka na. Ito ang tanong. Sino ang nagbigay ng pangalan ni Rizal na pangalang Muslim? Of course, dahil nagbalik Islam ka, siya yung pumili nyo. Tao! Sinong pangalan? Person! Sinong nagbigay ng Sino? pangalan? Sarili niya. Sarili niya. Okay, sarili. Kasi pinili niya. Ano ba gusto mo pangalan ako ha? Wala na ibang tanong eh. Ako, bago ako nag-Muslim. Sarili mo, Rizal lang eh. Sumasagot. Rizal lang ang tanong. Sumasagot. Ako eh. Sumasagot. Kung sinasagot kay Rizal lang ang tanong ko. Tatanong siya, sumasagot. Si Rizal lang ang Nagtanong, sasagot. Okay, ganito ha? Hindi ikaw. Sarili. Pag mamaya sinagot tanong kita, sarili mo. Tumatanong ka, sasagot ko. Rizal, kung may taong tinatanong ko, yun ang sagutin mo. O yan, sumasagot na nga eh. Wala pa naman kung tanong. Pinapaliwanag ko sa inyo para Wala maintindihan kang nyo. time magpaliwanag, sagot ka lang. O yan Ako ka. magpaliwanag, oras Kaya mo. ko ipaliwanag yun. Tapos ka na nagpaliwanag eh. O ganito ha, bakit? Yun ang pinili niyang pangalan, Hussein Rasul. Yan. Kasi bakit? Oh, nagpaliwanag na. Yun ang pinili niya, o. Sige nga. Ano sa tanong niya, Wala akong nasagot ka lang. Tama nga yung sinasabi ko. Ano ba mali doon? Wala kang mali, di ka magpaliwanag. Tinatanong niya ako, ayaw ko magpaliwanag.
kasi maliwanag eh. Hindi mo maliwanag yung tanong na. Oo, yun lang. Pangalan At ako boss, yan. Yung sarili niya. Yun lang naman. Dapat sinali mo pa sarili mo. Papaliwanag ko nga sa inyo. Ako, palikis naman ako. Sandali. Kaya ka Dapat, hindi mo pinaliwanagan. Director, kaya nagtatanong kasi para malaman. O, di ba? Nasagot na niya. O, magtatanong siya para malaman niya, papaliwanag niya. Dati akong Kristiyano. Ngayon, tinanong ako, Hoy, ano ba pangalan mo? Pumili ka rito. O ako pumili sa sarili ko. Si Rizal ganun din. Kasi binibigyan ng laya. O diba? Siya yung ano. Maganda yung pangalan. Anungin mo? Wala na. Hindi, gusto ko magtanong ka pa. Kaya dito kami para magtanong kayo. Ang debate. Gusto ko, tanongin niyo pa ako. Hindi. Wala na, isang tanong pa lang yun. Isang tanongan yun eh. Paano ako magtanong sa'yo? Nagpaliwanag ka pag... Hindi, magtanong ka sa akin. Tanongin mo ako. Para yung tanong mo, masasagot. Ikaw Ano naman ba talaga. tinatanong mo sa mga brother? Tatanong sa akin. Hindi, wala nang tanong. Wala na. Okay. Huwag ka lang magtanong kung ayaw masagot. Huwag ka lang magtanong kung ayaw masagot. Ang pangalan ni Rizal, nagbigay pangalan ni Rizal, pati sarili niya. Layo na. Okay, Tapos magpaliwanag pa. kaya ka magtatanong eh, para mapaliwanag sa'yo. Magpaliwanag ako, magpaliwanag. Okay, sige. Ay, pag nililista ko ito, sasagot ka eh. Nakalista rito, nakarecord ka. Hindi ka maano. Okay, tayo. Ito, tatlo, nakalista, tapos hindi mo sinagot. Hindi mo sinabi. Relevant ang mga tanong mo. Ano relevant? Ano relevant doon? Lista mo bro, Ayaw mo. Ulit pa yung paliwanag. Lilista ko! Oh, Katulad na nasabi ko na kanina, Oh, sige. pero advance ako inano ko lang, kunti lang. Ibig sabihin Na paulit-ulit. si Lapu-Lapu ay hindi talaga Muslim. Kasi bago dumating ang Muslim dito, may mga Malaysia na that was 8 to 9 century. Oo, hindi mas conversion dito. Ano ba yung mga... Isa-isa lang. Yung mga misyonaryo pinadala dito sa Malaysia. Sino ba Yung salitang dato, hindi salitang Muslim yan. Salitang ano yan, salitang Indonesian yan. Ibig sabihin, mayaman. O hari. Di ka pwede maging hari kung di ka mayaman. Yun ang ibig sabihin ng dato. Doon, porque katolik ang dato, Muslim ka na, hindi. So, ito si Rizal, itatanong ko pa sana sila eh, kasi liisang tanong niya eh. Hindi, sige, okay na, sige. Wala na oras na tanong, paliwanag ko na eh. Oh, sige, sige. Pagklase ko na ano. So, sabihin ko lang sa kanya, Muslim daw si Rizal. Oo. Kaya tanong ko sa kanya kung sino nagbigay ng pangalan, si Rizal mismo. Oo. Wala kang mababasang reference na si Rizal mismo. Nagbigay ng sarili niyang pangalan. Kundi Muslim lang din ang nagbigay sa kanya ng pangalan. Tanungin mo nga si Rizal dyan. Sarili mo rin. Pagkat once, nandun. Sige. Oh. Kala niyo siya nakalibing yan. Ang sa history, kung tingnan natin kasi sa ni Rizal, hindi si Rizal galit sa reliyong Kristyanismo. Bakit Galit lamang siya sa mga praile. Katunayan nga, nung mamatay ang kanyang anak, si Francisco, pinabindisyonan pa niya sa pare. Bago siya mamatay, nangumpisal pa siya sa pare. So hindi siya galit sa Katoliko. Nanatili siyang Katoliko. Muslim lang nag-claim sa kanya na Rizal. Doon sila mamabatay sa salitang Rizal. Dahil may pagkahawig ito. Salitang Indonesian itong Rizal. Dahil nung bago yung mga pangalan natin dito, galing yan, mga hiniram natin yan sa ibang bansa, sa Indonesia, Malaysia. Kaya walang patutuo dito na si Rizal ay Muslim, yung Islam. Claim, dito sa claim. Pero pag sinabing claim, pabayaan natin sila, claim yan eh. Bakit Pero sila kasi pinatilan natin, ng Espanyol? Ang history. Mga Espanyol, Ewan kung ko hindi pa ito. ang history niya makuha yan. Kaya nga. Ginagalang ko rin naman yan Ba't pinatay? kasi dito sa debate. Pares pala Ginagalang Kristiyano. ko sa paliwanag. Patayan So pares dito pa lang, Kristiyano. makita natin na si Rizal, nung barilin si Rizal dyan, Oh. tumatawag ba siyang pangalan ng Allah? Wala. Sa kaniyang patria durada, wala kang binanggit na Allah. Kundi, mga pagsisisi, kundi mga tawag dito sa mga praile. Kasi itinago ng mga Espanyol pare. Ano? Nasasaktan. Ituloy mo na. Galit yun sa mga praile, hindi sa reliyon. Saksi siya, saksi. Oh, Hindi mga sa kababayan, reliyon, saksi siya. Pero, inulit mo rin sabing kanina na nauna ang Islam kaysa sa Christian. Wala akong question dyan. Ako pa nga nagpaliwanag na nauna. Malaki ang agwat ang Muslim, Islam, bago ang Christian. Wala naman akong question dyan na ako pa nga nagpaliwanag. Sinusuportahan mo pa nga yung paliwanag ko eh. Di lalong lumiwanag. So, doon sa Lapu-Lapu,
doon sa kay Lapu-Lapu, mas lalo na rin hindi Islam si Lapu-Lapu. Dahil katunayan nga, galit sa mga dayuhan. Ano, Malaysian ba Hindi sila siya pula po? nagpakumberte kahit anong reliyon. Doon tayo sa salitang bathala. Okay. Sabi niya kanina, ang bathala guys, mga Muslim yun. Pilipino eh. hala-ala eh. Katulad ng ala eh. Ala-ala. Kumidi pa eh. No? Pero wala tayong magawa. Ano? Yung ala eh kung ano-ano dyan. Ala eh. Salita ng taga Batangas eh. Ala eh. Pero ngayon, kung meron pang mga lugar salita Bathala na lang eh. Baka hindi lang Evidence siguro na rin nakuha. yan. So, dito tayo sa bathala. Linawin natin itong salitang bathala. Itong salitang bathala, native ito salita ng mga Cebu. Walang ibang lugar sa Pilipinas gumagamit yan. Sa Cebu lang. Particular in Cebu City. Ibig O sa sabihin- Upon. Do you know sa Upon? That is Mactan Island ngayon. Hindi niya Bathala. naintindihan yung kanina Sino ba ito si paliwanag. Bathala? Bathala. Yung tinayuan ngayon ng Santo Niño. Hindi niya naintindihan. Ni Rizal. That was August 1521. Ganun pa rin. Bathala. Sa Baitul Taper, lang. para sa Taper, lalabas. lumaki. Yon ang tinayuan nilang Bathala ni Raum Mapon. Tahanan ng Sa Allah. panahon na yon. At Bahay ng Allah. according to history, brief history of the Philippines, si Lapu-Lapu sumasamba sa Bathala. Katunayan nga, sa Upon, meron silang Bathala, sinasamba. Hanggang ngayon, nang pinuntahan ni Jessica Soho, yung mga kamag-anak na 10 filial generation. What is the mean by filial generation? 10 saling lahi mula kay, Lapu-Lapu. Meron silang Bathala, although they are Catholic, pero meron silang Bathala. Patunay na ito si Lapu-Lapu, mayroong Diyos na sinasamba. Ito si Bathala. Anong ibig sabihin ng Bathala? Ano? Bato ito. Ah, Bato na ginagukit. Ang- Na ginagawa. Bato na inukit. Although, sa panahon ng bagong Muslim, kahit anitong religion mo, Dapat na isulat mo yung history mo na yun. ay, para tayo hindi nag-aral sa elementary. Sa elementary pa lang. Sa elementary pa lang, mabasa na natin yan. Para mas lalong mali Hindi kayo mga ito ang Pilipino. kalaban ko, ito eh. Ha? Sakit na. Kanina sinabi mo mga Malaysian ang nauna dito. Ha? Sabi mo, History yun. Ang Malaysia nga yun sila, oh. Kumain muli yung Malaysian ba na Christian sa Pilipinas? Malaysia ngayon? Wala akong sinabi. Sabi, nauna dito. Maraming Muslim din sa marami din Christian sa Malaysia. Ang history sabi ko sa iyo, noong 8 o 7, 6 century, Sinabi mo mga Malaysian. hindi pa na-converted pagka-Islam ang Malaysia. Nang nagpunta sila dito by means of travel o yung negosyo, yung tawag nila Muslim na sila. barter trade, hindi pa sila Islam. Ngayon, kung kung talagang Islam na ang history mo kasi nililigaw yung mga kwan. posible na si Lapu-Lapu Islam na rin. Pero hindi nangyari. Katulad ng sinabi niya. O siya nagsabi. Ano? 13th century dumating dito ang Islam. Whereas, 144 years bago dumating yung mga Espanyol nandito na yung mga Muslim. ito lang kalaban ko eh. Dalawa. Wala akong sinira. Wala akong sinira sa argumento niya. Yan, yung alay na yan. Wala akong sinira sa argumento niya dahil dumating si Magellan ito 15th century. Naitayo ang cross niyong March 16, 1521. So kung compute natin yan, 1380 century. So more than yun ang kalabasan. Kailangan pa yun eh. Ito kasi, Sa history, Pumunta rito si Magellan, di ba? Oo. Ang chronicler ni Magellan, si Pigafetta. Yun lang ang nagsulat ng adventure ni Magellan. Ngayon, sa diary ni Pigafetta, may nakalagay doon na nung nakita niya yung tribo ni Lapu-Lapu, yung mga babae, walang bra. Oo, totoo yun. So, ibig sabihin, hindi tatanggapin ng mga Muslim yun. Oo. Hindi So, ibig sabihin, hindi Muslim si Wala, Lapu-Lapu. Walang bra ang mga babae. Totoo yan. Yun ang katunayan na hindi Muslim si Lapu-Lapu. Talagang may bathala sila ng Diyos. Diyos talagang bathala nila. Ngayon, namatay sila Lapu-Lapu. Wala, di ko malaban eh. Kasi nakita nila yung walang bathala natin eh. Kaluwan na ginagawa ng mga Espanyol eh. Nire-review yung mga Pilipino kaya nakita nila yung walang bra. Wala akong kinukontra dito kaibigan. Nire-review nila Tama mga ang kanya. Basahin mo. Busterin mo. Kaya pala walang bra, nire-review. No limit ang basahin mo dyan. Sa makta ng Nakita nila yung mga suso ng mga Pilipino dahil sa makta na pinag-usapan natin. pwede natin yung mga Kristiyano na mahal. Makta na pinag-usapan natin. Makta yun. Makta na pinag-usapan Paano natin. nasa Manila yan? Nakita nila ng Manila dahil pinilit sila na i-rep. Bakit mo
Pero namin yung lugar na pinasok ng mga Muslim. Wala tayong question dyan. Dahil taon reign of the Muslim yung panahon na yan. Panahon ng mga Muslim yan. So walang question tayo story dahil ako pa nga nagbigay ng tamang paraan kung paano alin ang nauna. Nililinis niya lang yung mga tao eh. Wala namang question tayo dito dahil ako pa nga nagbigay ng way. Hindi, Christian. Sinusuportahan pa nga niya ako eh. Kung 2,000 tapos na ang debate. Kaya kami nandito upang bumalik tayo sa Islam. Iba yung sinasabi mo sa sinasabi ko, sinungaling ka eh. Sabi ko, Kaya kami nandito upang Sagutin natin yun. magbalik Islam ka. Yan ang kalaban ko. Para mag-Islam ka. Isa lang kalaban ko. Isa lang isang kalaban ko. Tayo. Sige. Anong basa? Tanungin kita. Tanungin kita. Ayoko tayo dahil tayo ka magbigay ng oras eh. Hindi. Tanungin kita. Sa sunod na lang. Sa sunod na lang. Dito naman tayo sa mga kagalian. So, doon tayo sa balik.